Sama-sama tayong magiging saksi. Igan 2 tonelada ng hininalang syabong nasabat sa Alitagtag, Batangas. Ang halaga ng droga aabot daw sa mahigit 13 bilyong piso. Saksi, si Denise Abante ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Mag-aalas 8 ng umaga nang harangin ng Alitagtag Police ang van na yan sa checkpoint sa bahagi ng barangay Pinagkurusan, Alitagtag, Batangas. Sinuri ng mga pulis ang loob ng sasakyan. Doon tumambad ang mga nakabalot sa plastik na karga ng van. Halos mapuno rin ang likurang bahagi nito. Tinanggal ang nakabalot na plastik at dito na diskubre ang daan-daang sealed container na naglalaman ng hinihinalang shabu. Ayon sa otoridad, nasa 2 tonelada ang nasabat na hinihinalang shabu. Ang market value, 13.3 billion pesos. Ito na siguro ay makasaysayang pinakamalaking huling droga sa kasaysayan ng ating bansa. Lumalabas sa initial screening test na kinonduct ng PDEA na ang confiscated na mga drugs ay nag-test ng positive sa methamphetamine hydrochloride. Ayon sa mga otoridad, nagmula ang sasakyan sa bahagi ng Santa Teresita at patungong Lipa City. Walang binanggit ang pulisya kung saan eksaktong dadalhin ang mga kontrabando, pero posible raw na i-deliver ito sa Metro Manila. Pansamantalang nakadetain ang suspect sa Alitagtag Police Station. Ayon sa suspect, hindi niya alam na iligal na droga ang kanyang i-deliver. Honestly, I was just trying to make money. That's it. It's a delivery, pick up, delivery. Inaalam pa ng pulisya kung may iba pang kasamahan ang nahuling suspect. Focus po dun sa paghuli ng drugs. Ang pangako po namin as dito our president, we want to have 100% drug-free community po. Dadalhin ang kontrabando sa crime laboratory sa Camp Crame. For me, what is important right now ay ma-inventaryo kagad ito, idaan sa tamang proseso at immediately i-destroy kagad ito, sirain kagad ito, sulugin o ano kaagad. Basta we just follow whatever is in the law. Para sa GMA Integrated News, Denise Abante ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, ang inyong saksi. Giniit ng Civil Service Commission na hindi dapat tinanggap ng MMDA ang 200,000 pisong donasyon ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Nagbigay ng pabuya si Singson matapos matikita ng dumaan sa EDSA busway. Saksi, si Oscar Oida. Kasamang 2 ambulansyang ito sa mga sinita ng DOTR Special Action and Intelligence Committee for Transportation dahil sa pagdaan sa EDSA busway. Pwede sa busway ang mga ambulansya pero dapat may nire-respondihan talagang emergency. Isa sa mga natikitan nitong mga nakaraang araw dahil sa pagdaan sa EDSA busway, si dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Nasa flag ceremony siya ng MMDA kanina para iabot ang 200,000 pesos na pabuya sa mga humuli sa kanya. Pamanin sa nangyari. Gusto kong ipakita na nobody sa Bagdalo at nagpunta ko ninyo, humihingi ng patawad at asahan nyo, hindi nyo na ako mahuhuli ngayon. Tinanggap yan ng MMDA pero paglilinaw nila, hindi ito mapupunta sa mga nanghuling tauhan. Iyan po ay riresibuhan, donasyon po yan sa agency. Wala pong strings attached yan, hindi po yan ibig sabihin ay magbibigay tayo ng special favor kay Governor. Ipapakita rin po nito na ini-enforce po natin yung batas trapiko regardless kung sino po yung ating nahuhuli. In fact, babayaran niya po today yung penalty ng mga drivers para po ipakita na tumutupod siya doon sa regulasyon natin. Pero ayon sa Civil Service Commission, hindi dapat tinanggap ng MMDA ang pera. Ipinunto ni CSC Commissioner Eileen Lizada nasa ilalim ng Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Bawal tumanggap ang mga opisyal at kawani ng gobyerno ng anumang regalo, pabor o kahit anong may monetary value sa kanilang pagganap sa tungkulin. Sila po ay bayad na, yung mga enforcers, bayad na po sila ng taong bayad na po kami ang aming sweldo ng taong bayan. And you do not have to reward us for doing our work. Sa pananaw ko po, I used to be with the Office of the Ombudsman, sa batas po 6713, bawal.
Ang MMDA muling sinabing hindi reward kundi donasyon ang perang galing kay Singson na niresibuhan at mapupunta raw sa General Fund ng MMDA. Ayon naman sa LTO, bukod sa violation mismo, kabilang sa sisilipin nila ang sasakyang ginamit ni Singson. I don't know if it's locally assembled or imported, no? Kung paano yan pumasok sa Pilipinas. Yun ang ibang usapan naman po yan. Patuloy naman ang paghahanap sa may-ari ng 8 plaka na nahuli ring dumaan sa EDSA busway noong Huwebes. Gayon din sa babaeng driver na nagpakilalang taga-AFP at kaanak ng isang major general. Bagay na itinanggi na ng binanggit niyang general. Yun po ang ating background check. Sino yung taong yon, anong sasakyan para ma-issue po ng show cause yan. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oid ang inyong saksi. Tinawag ni Pangulong Bongbong Marcos na it's complicated ang kasalukuyang relasyon nila ng pamilya Duterte. Kasunod ito ng mga batiko sa kanya ng dating Pangulo. Saksi sina June Veneracion at Ivan Mayrina. It's complicated. It's complicated. Ganito inilarawan ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang relasyon sa pamilya Duterte sa gitna ng mga pambabatiko sa kanya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ang relasyon niya sa anak nitong si Vice President at Education Secretary Sara Duterte. How we were with each other during the campaign, after the election, it hasn't really changed. He says, no, I'll just work. Don't worry about it. I'll just work and work and work and work. That's her attitude. All right. Sa kabila ng tinawag niyang complicated relationship sa pamilya Duterte, nanindigan ng Pangulo na hindi isusuko si Duterte sakali maglabas ang arrest warrant ng International Criminal Court laban sa dating Pangulo. Sa binansagang Defend the Flag Peace Rally sa Tagum, Davao del Norte, muling pinatutsadahan ni Duterte ang Pangulo kaugnay sa isinusulong na pag-amyenda sa saligang batas. Gusto umano ni Pangulong Marcos sa palawigin ng kanyang termino. Sa kabila yan ng ilang beses ang paggiit ng administrasyon na economic provisions lang ang babaguhin. Waon lang nila ng term of 6 years. Kaya. Kabagaan oh. Dora ka. Saan baligya water? Wala. Ilan na ng paon? For a term of 6 years. Mutala naman siyang be eligible for another re-election hantod sa ilang kamantayan. Nga naman, ang ngayon bang si Marcos magpadugay? Ang ngayon ba si Marcos natagaan pa na itong termino? Kung sa may rason, kung sa may iyang abilidad. Sa kaparehong pagtitipon, tinalakay din ang tungkol sa tensyon sa West Philippine Sea. Pag sumabog ang gulo sa West Philippine Sea, there will be countless of dead bodies. There will be unimaginable destruction. Famine, hunger. Mangyayari po yan. Kanya bago mangyari lahat, nakikiusap ako sa inyo. We don't have to hurt each other. We don't have to fire a single shot. Sa gitna niya, nanawagan si Congressman Pantaleon Alvarez sa pag-withdraw ng suporta sa Chief Executive sa mapayapang paraan. Kapag ginawa raw nila ito, wala niyang magagawa ang Pangulo kundi bumaba sa pwesto. Sinisikap pa namin makuha ang panig ng palasyo. Ang panawagan ni Alvarez may tuturing daw na act of sedition o rebellion. Ayon kay Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel, sabi ni Kabiging Representative Jordan Jesus Romualdo, dapat daw agad na sampahan ng kasong kriminal ang nagbibitiw ng mga seditious na pananalita para maabatan ang anumang pagre-rebelde laban sa gobyerno, kabilang ang militar. Ang Department of Justice, pinag-aaralan na ito, pero kailangan daw muna nilang makita ang buong konteksto ng sinabi ni Alvarez kung umaabot ito sa level ng sedition. Pag-aaralan din daw ito ng Philippine National Police na umaapila ring huwag idamay sa usapin ng withdrawal of support. Being loyal to the Constitution at ang ating pong loyalty ay nasa ating mga kababayan po. At let us spare po yung uniform personnel sa mga ganito pong mga usaping political. Ang Armed Forces of the Philippines
nanindigang mananatiling tapat sa tungkulin ang mga miyembro ng militar. AFP remains to be a professional organization. Very clear po yung mandate namin. We will protect the Constitution and we will follow the duly constituted authorities. In other words, we will follow the chain of command. And the President is our Commander-in-Chief. Whoever the President is, klarong-klaro yun sa lahat ng mga sundalo. So, I also reminded our soldiers this morning. Pinaalalahan na naman ni Lanao del Norte Representative Calidimo Porras si Alvarez na maging maingat sa pananalita dahil ang mga pahayag ni Alvarez kontra gobyerno pwede aniyang mauwi sa investigasyon ng House Ethics Committee. Sa isang mensahe sa GMA Integrated News, sinabi ni Alvarez, susundin niya ang pagpapasya ng House Ethics Committee at ng DOJ. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.